pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dating AFP Comptroller Jacinto Ligot ginisa sa Senado kaugnay sa dalawang mamahaling bahay na binili umano ng kanyang misis sa Amerika. Mga may bahay ni Ligot at dating AFP Chief of Staff General Angelo Reyes nakatanggap din umano ng pabaon mula sa AFP tuwing mangingibang bansa. Dating Congressman Prospero Pichay nakinabang din di umano sa pondo ng AFP. Pichay maring itinanggi ang akusasyon. Presyo ng gasolina, diesel at kerosene tataas. Sa kabila ng malamig na panahon, singil ang kuryente, tataas ngayong buwan. Kampasang Kamao Manny Pacquiao, excited ang makaharap si US President Barack Obama. Una sa saksi, ang mga unique Valentine gift idea para sa inyong mga minamahal. At mga host at programa ng GMA News TV. Nakilala na sa publiko. Ang inyo pong napapanood ay sunog na kasalukuyang tumutubok sa ilang bahay sa may Agham Road, Quezon City. Nasa Task Force Bravo na po ang sunog sa may sitio San Roque. Ihahatid namin ang iba pang detalye tungkol sa sunog na yan maya-maya lang. Samantala, mga mamahaling bahay sa Amerika, libreng biyahe abroad, pati pocket money na pang shopping. Yan daw ang ilan sa mga na-enjoy ng misis ni dating AFP Comptroller Jacinto Ligot mula sa pondo ng AFP na ibinulgar ni dating AFP Budget Officer George Rabusa sa pagdinig ng Senado kanina. Saksi si Tina Panginiban Perez. Nakalulula ang ganda ng mga bahay na ito sa Amerika na ayon kay Senador Jinggoy Estrada ay mga nakapangalan sa asawa ng dating AFP Comptroller na si Lieutenant General Jacinto Ligot. Ang bahay na ito sa Buena Park sa California na mahigit $183,000 binayaran ng cash ni Mrs. Erlinda Ligot. Ang bahay na ito naman sa Anaheim sa California rin na mahigit $250 milyong binayaran sa pamamagitan ng cash at loan. Pero anumang ganda ng mga bahay, hindi raw ito makilala ni Ligot. This is the first time I see that... You saw that house? Alright. So, talagang hindi mo alam yung mga ginagawa ni Mrs. Ligot? Because documents that I gathered, she is the 7th owner of that house, the United States. With your respect, I invoke my right for... Kasi pag hindi ka kasi sumagot sa akin o sa amin, mapipilitan po kung patawag po yung misis ninyo. Ayoko naman gawin yun. Kaya kayo na lang sumagot. Sa paulit-ulit na tanong ni Senador Estrada, may ilang puntong tila na alala ni Ligot ang mga nalimutan niyang bahay ng asawa pero mabilis din itong kumambyo. May bahay po pero yung pinakita po, ngayon ko lang nakita po yan. May bahay talaga? Ang asawa niyo? According to the information filed by Ombudsman. Hindi ho ba kayo nagtanong sa asawa niyo? Oh, honey, bakit ka bumili ng bahay sa Amerika na hindi ko alam? Natanong ko po yan sa kanya. Oh, yun naman. Oh, di aware ka pala. Nung after it was filed in the Sandigan Bayan. Tinatanong na nga kita ngayon. Hindi, laging, I am not aware. Tapos ngayon, aware ka pala. Lumutang din sa pagdinig ang mahigit 40 beses na pag-abroad ni Mrs. Ligot na madalas kasama raw ang misis ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes na si Teresita. Ayon kay dating AFP Budget Officer George Rabusa, ang ticket ng lahat ng kasama sa biyahe, sagot ng AFP, pati pang shopping. Was there an instance that you gave them pabaon? Yes, Your Honor. To whom? To Mrs. Reyes. Sa dami po niyan, hindi ko na matandaan. Kapag sa Amerika raw ang punta, $10,000 daw ang pabaon na minsay pinadagdagan pa ng $5,000. Ang halaga niyan sa piso, mahigit $250,000 kada biyahe. Kulang nga daw po yung so nagpadagdag pa po ng doon ng allowance. Isa sa mga pinagkukunan umano ng ganitong gastos at ibang personal na pangangailangan ng Chief of Staff hanggang sa Comptroller ay ang tinawag ni Rabusa na float.
20 million pesos na cash na nakatago sa isang vault sa AFP. Ang perang ito galing sa sobra sa pasahod sa mga tauhan ng AFP. Yung float po na yon was contained in one vault. Ganito po kataas, and the amount was 20 million. 20 million cash sa isang vault? Cash po. So the moment bumaba ng 20 million, we have to do something. Mag-convert ka na ulit. Sa gitna ng mga sobra naman palang pondo para sa pasahod ng AFP, maraming ordinaryong sundalo ang dumaraing na bitin pa rin ang kanilang sweldo. Tulad ni Master Sergeant Tranquilino Aison na 2 taon ng retirado sa serbisyo. Talagang masakit talaga sa kalooban namin na lalong-lalo na kami mga retired. Kasi nalaman namin na ganun ang nangyari sa AFP. 10 taon pang dapat hulugan ang naipundar niyang bahay, malayong malayo sa bahay umano ng misis ni Ligot sa Amerika. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Tawid na rin si dating Congressman Prospero Pichay sa mga nakinabang umano sa pondo ng hukbong santatahan. Tinanggi naman ni Pichay ang paratang. Saksi si Ruth Cabal. Si dating congressman at ngayon Local Water Utilities Administration Chairman Prospero Pichay Jr. ang latest sa malalaking pangalang dinadawit sa katiwalian sa AFP. Ang pagkakaalala ni dating AFP Budget Officer, Retired Lieutenant Colonel George Rabusa, 3 beses o mahigit pang nakatanggap ng ₱250,000 si Pichay sa ilang pagbisita sa opisina ng nooy AFP Chief of Staff na si Jometro Villanueva. Ito raw yung panahong chairman pa ng House Committee on National Defense si Pichay. Kapalit umano ito ng pagdepensa niya sa budget ng AFP sa Kamara. Congressman Prospero Pichay po. Pakikwento lang po. Every time po na bumisita siya sa opisina ni Chief of Staff, tatawagin po ako ni General Garcia, who was my boss then. Sandali po, sinong General Garcia yung nandito ngayon? Si Major Carlos Garcia? Opo. Okay. Sasabihin niya sa akin na, prepare mo na yung 500,000 para kay Congressman Pichay kasi nandun na siya sa office ni Chief of Staff at naghihintay na. Pero tinanggi ito ni Pichay, kaya pinag-aaralan na raw niya kung ano ang pwedeng ikaso kay Rabusa. I have not received a single centavo from the armed forces, nor have I gone to the armed forces to collect the 500,000. As chairman of the Committee on National Defense, if I needed something from the armed forces, I would call the Chief of Staff to go to my office. Ito rin ang pilit na giniit ni Garcia nang ipagtanggol niya si Pichay sa Senado kanina. Colonel Rabusa, Your Honor, made a narration of a visit of a certain Congressman Pichay. Wala po akong maalala na ganong pangyayari po. General Garcia said a certain Congressman Pichay. Does that mean you do not know personally Congressman Pichay? Your Honor, I know Congressman Pichay because every time we present budget before, sila po yung nandun. Did you see him in the office of the Chief of Staff? No, Your Honor. You have not seen him, I or could not recall seeing you could not recall seeing him at the office of the Chief of at the Chief of Staff? Dahil sa pahayag ni Rabusa, ipatatawag ng komite ang dating kongresista. Ang natanggap ni Pichay galing daw sa J6 o Office of the Comptroller ng AFP na binansigan nilang Central Bank. Dito rin galing ang mga pasalubong at pabaon sa mga dating Chief of Staff na ayon kay Rabusa ay inihatid ng kanilang mga bagman. Sila yung mga Executive Assistant daw o XA ng mga Chief of Staff at kanilang mga assistant na sumusunod sa pera na inilalabas ni Rabusa. Nangako ang Department of National Defense sa Blue Ribbon Committee na ipaharap nito sa investigasyon ang mga nabanggit na opisyal at AFP personnel na aktibo pa sa serbisyo. Dahil 3 buwan ding naging Chief of Staff ang kapatid ni Senadora Miriam Defensor Santiago na si retired Gerald Benjamin Defensor, may mga nagtatanong sa Senadora kung ayos lang ba kung sakaling ipatawag din ng kapatid. Sagot ng Senadora, walang problema. Of course he should be called because this is an investigation of all chiefs of staff. Let him testify for himself. He's a very big boy. Huwebes sa susunod na linggo, itutuloy ang hearing. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Isa ring auditor at dating commissioner ng Commission on Audit ang nabiyayaan umano ng paghokus-pokus sa pondo ng AFP ayon yan kay Rabusa. Tanong tuloy ng isang grupo, sino na ang mag-o-audit sa mga auditor ng gobyerno na dapat nagbabantay sa kung paano ginagastos ang kaba ng bayan? Narito po ang report. Humigit kumulang 2.5 million pesos ang halaga ng bahay na ito sa Loyola Grand Villas na isang executive subdivision sa Quezon City. Ang may-ari nito, si Divina Cabrera ng Commission on Audit o COA, na ngayon idinadawit na rin sa anomalya sa budget ng AFP.
13 taon kasi siyang resident auditor ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Pag-akusa ni dating AFP Budget Officer Lieutenant Colonel George Rabusa, kasabwat umano si Cabrera sa paghukus-pokus sa 20 million peso floating fund ng AFP. Ayon kay Rabusa, sa bawat transaksyon, may 2% parte raw si Cabrera. Hindi ko po alam yan, hindi po totoo. I beg to disagree kasi I think some of the clearing documents are really delegated sa level niya. Ang umakit lang po sa taas is Object Class 19, which is intelligence and confidential funds. Iginiit din ni Cabrera na wala siyang nakitang mali sa liquidation at mga resibo sa ISAF noong auditor pa siya. Kaya ang mga senador gustong isumite ni Cabrera ang mga COA report niya noon. Ayon pa kay Rabusa, isang Raul Flores na dati raw commissioner ng Commission on Audit ang nakakasama ni Cabrera pag nagtatagpo sila. Hindi raw bababa sa 200,000 piso ang naiabot niya kay Flores. Wala pang sagot si Flores sa issue. Dahil sa pagkakasangkot ng mga tauhan ng COA tulad ni Cabrera at ni Flores sa katiwalian umano sa AFP, gustong paimbestigahan ang buong Commission on Audit ng Courage, isang grupo ng mga government employees. Yan yung isang malaking quandary natin ngayon. Who will audit the auditors? Supposedly, COA nga yung mag-audit, no? Pero sino magbabantay sa nagbabantay? Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuna ng pahayagang COA. Kanina, muling humarap sa Senado si dating COA Auditor Heidi Mendoza para idetalye ang iba pang nalalaman niya tungkol sa umano'y anomalya sa AFP. Yan ay kahit may banta pa rin daw sa kanyang buhay. Nagka-death threat ho kami ng Sabado ng madaling araw. Nakaka-torture para sa makakarinig. It's a message like, you know, I know where you are. Sinasabi ko naman po, okay lang, you know where I am and I do know that you are after me, but there is a God who sees all of us. Para sa saksi, Trisha Zafra, nag-uulat. Tataas ang singil ang kuryente ng Meralco kahit na mahina ang konsumo ng marami dahil nga sa malamig na panahon. Pati ilang malalaking lugar na pahirapan naman ang pag-supply ng kuryente, magmamahal din ang electric bill. Saksi si Julio Segovia. Kahit pag bumaba ang singil sa kuryente sa nakalipas na 2 buwan, pumalo pa rin sa mahigit 6,000 piso ang electric bill ni Estela noong Enero. Malakas kasi ang konsumo nila sa kuryente dahil sa negosyong karinderya. Pero lalo pa siyang mamamroblema ngayong Pebrero kung kailan naarangkada muli ang singil sa kuryente. Halos 12 sentimo kada kilowatt hour ang dagdag singil sa generation charge. Kaya kung kumukonsumo ka ng 101 kilowatt-hour kada buwan, halos 12 pesos ang dagdag. Halos 24 pesos naman kung 200 kilowatt-hour ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, dahil kasi konti lang ang kailangan nilang bilhin kuryente ngayong malamig ang panahon, tumumal ang benta ng mga independent power producers o IPPs. Kaya itinataas daw ng mga ito ng bahagya ang presyo ng kanilang kuryente. When there's lower utilization, then the average prices of the IPPs also go up. Pati nga mga lugar sa ilang isla sa Mindoro, Marinduque, Palawan, Masbate at Romblon, magtataas din ng singil kahit pahirapan dito ang pag-supply ng kuryente. Hanggang mahigit piso kada kilowatt-hour ang dagdag singil doon ang napukor sa ilalim ng Small Power Utilities Group na alinsunod daw sa utos mismo ng Energy Regulatory Commission. Yan ay para naman daw mabawi ng napukor ang mga ginastos nito noong 2005 para lang mahatiran ng kuryente ang mga nabanggit na lugar. Ang NPC ay nahihirapan na rin na makapag-operate doon sa mga isla at in fact dahil sa kakutusan sa pondo ay napipilitan siyang hindi tumakbo at mag-brown out sa kanyang mga customers. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.